Akala ko ba pinaikli ang buhay ng tao? Bakit buhay pa pala sa kabilang buhay ang taong masasama? Ano ba talaga ha? Medyo galit ka yata sa yung tanong na ito. Anyway, welcome back po muli sa ating channel, God's Word, Read Scriptures. Please like and subscribe to our channel nang sa ganun ay lagi kang update sa bawat topic po natin. Ngayon, mabalik po tayo sa ating pag-aaral. Na kung saan ang tanong po ni Jeremy ay itong mga bagay nito ay mabigyan po natin ng magandang paliwanag o paglilinaw sa kanyang mga bagay na hindi naunawaan sa kasulatan. Kaya yung tanong niya, gusto niyang maunawaan, kaya bibigyan po natin ito ng kasagutan. Ang sinasabi niya, hindi po ito akala. Ano, ito po talaga ay sinalita ng Panginoon na kung saan ay dahil naging masama ang tao noon, kaya ganito po ang sinabi ng Panginoon. Basahin natin. Sa aklat ng Genesis chapter 6 verse 3, basahin natin. Ngayon, sinabi ng Panginoon, hindi ko papayagang mabuhay ang tao ng matagal dahil sila'y tao lamang. Kaya mula ngayon, ang tao ay mabubuhay ng hindi hihigit sa 120 taon. Yan po ang nakasulat. Ibig sabihin, sa panahon natin ngayon, kung may nabubuhay pa ng 120 years, ay alam na natin na kung saan ay hindi na ito nakakausap ng maayos. At basahin din natin itong aklat ng Salmo 90:10. Ang buhay namin ay hanggang 7 taon lang o kung malakas pa ay aabot ng 80 taon. So dito sa mga Israelita, naganap po ito at na-experience po nila. Kaya maging tayo, maaaring ganun din ang aabuti natin. Pero ang Panginoon pa rin po ang magpapasya kung dadagdagan ang buhay mo. Amen? Magpatuloy tayo. Ganun pa man, dahil nga ini sinabi ng Panginoon, yan po ay natutupad na sa panahon natin ngayon. Kahit nga po, kahit 30 o 40 na taon ng kanilang gulang, ay pumapanaw na. Sa dahilan po na maaaring inaabuso yung kanilang buhay sa kanilang mga bisyo. Yan ang minsan nagiging dahilan kung bakit ang isang tao ay pumapanaw. Ngayon, balikan muli natin itong tanong mo. Dahil nasagot na natin kung bakit ang buhay ng tao ay umiikli. Ano po? Yan po ay dahilan na kung saan ang tao ay nagkakasala. Tuloy po tayo sa pangalawa mong tanong. Bakit buhay pa pala sa kabilang buhay ang mga taong masasama? Alam niyo po, ganito yan para malaman natin. Base doon sa mga sulat ni Lucas sa 16:23 na yung isang lalaking mayaman ay napunta doon sa Hades. Lugar po yun ng pagdurusa at naranasan niya yung hirap doon. Ibig sabihin, yung taong yung napunta doon sa Hades ay buhay pa. Ganito po yan. Para malaman nyo, ang isang tao ay merong sangkap. Katawan, ibig sabihin naroon yung laman, buto, dugo, o anumang parte ng katawan. Ibig sabihin, yung pong kanyang katawan ay mula sa lupa. Yun po ay nilalang ng Diyos sa pamamagitan ng lupa. Ibig sabihin, ang ating katawan ay nagmula sa lupa. At sa lupa din babalik. Yun po yung katawan na namamatay. Pero yung buhay o kaluluwa na kung saan para maintindihan natin, may ibang parte po yun. Yung kaluluwa, ito po buhay na kung saan ang pinakadamit niya yung katawan tao. At yung katawang tao na mayroong laman at dugo, yung po'y namamatay. At yung po'y babalik sa alabok ng lupa. So basahin natin. Sa aklat ng Job 34:15, lahat ng laman ay magkasamang mamamatay at babalik sa alabok ang sangkatauhan. Ibig sabihin po, ang isang tao, yung sangkap ng laman o ng katawan natin, kahit yan ay dugo, laman, buto o anumang organ sa loob ng ating katawan, yun po ay parte na kung saan ay babalik sa lupa. Dahil ang tao galing sa alabok ng lupa. Kapag namatay, yun po doon pupunta. Ngayon, itong tanong mo, balikan natin. Yung kaluluwa naman, bakit po buhay pa? Yung masasamang tao. Ano ba talaga? Yan. Sabi mo, para malaman mo ano ba talaga ang dapat nating maunawaan dito.
Ngayon, kung pupuntahan natin yung Lucas 16:23, balikan natin po ito. Mag-umpisa muna tayo sa 22. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay din ang mayaman at inilibing. So may dalawang klaseng tao, isang mayaman at isang pulubi. Ngayon, sa pagkakataong ito, napunta sila sa lugar ng mga patay. Doon sa lugar ng mga patay, merong lugar ng pagdurusa at may lugar na inaalaw yung kaluluwa. So ngayon, puntahan natin yung 23. At habang nagdurusa siya sa lugar ng mga patay, nakita niya sa malayo si Lazarus na kasama ni Abraham. Ngayon, ito bang talinghaga ng ating Panginoong Hesus ito ba ay literal? Ngayon, para maunawaan po natin sa talinghaga ng ating Panginoong Hesus, ito po ay isang bagay na espiritual na pagkaunawa. Kung ang isang taong hindi gumagawa ng mabuti, puro na lang kasamaan ang kanyang ginagawa habang siya'y nabubuhay, ibig sabihin ay may bagay na patutunguhan yung kanyang kaluluwa. Pero yung isang lalaking pulubi, ang pangalan ay Lazarus, napunta sa piling ni Abraham na kung saan inaaliw doon ng kaluluwa. So hindi po paghihirap. Ngayon, ito bang kaluluwa ay buhay pa? Kasi sa tanong po ninyo, itong gusto nyong malaman, bakit buhay pa pala sa kabilang buhay ang mga tao? Kung mga tao po yun, ganito po dapat nating unawain. Pag salitang tao, kompleto po yun. Ngayon, yung tao may parting katawan at kaluluwa. At yung katawan bumabalik sa alabok ng lupa. So yung kaluluwa humihiwalay doon sa katawan. Iyan po ang malinaw. Kasi ang tanong po ninyo, doon sa kabilang buhay, tao. So hindi po kasama yung katawang lupa pagdating po doon sa daigdig ng mga patay. So humihiwalay yung kaluluwa doon sa laman, doon sa katawan. Malinaw po ba? At yung kanyang kaluluwa, saan pupunta? Kung gumawa ka ng masama, pupunta ng Hades. Kapag gumawa ka ng mabuti, pupunta ka doon sa piling ni Abraham. Ibig sabihin, hindi po tao yun, kundi kaluluwa ang ibig sabihin po doon. Kaya nalilito kayo, ang akala ninyo yung pumunta doon sa Hades at doon sa piling ni Abraham ay tao. Hindi po. Yung kaluluwa ng isang tao, doon pumupunta yung kanilang kaluluwa. Kung gumawa ng masama, pupunta sa lugar ng pagdurusa. Kapag gumawa ng mabuti, sumunod sa paraan at utos ng Diyos, nagpapahinga ang kanilang kaluluwa doon sa piling ni Abraham, sapagkat inaaliw ang kanilang kaluluwa doon. Nakita po ninyo? Kasi ang iniisip natin pag lugar ng mga patay ay isang bagay na patay na. Pero diyan makikita natin yung nagaganap at nangyayari doon sa kabilang buhay, nararanasan nung taong mayaman na kung saan ay hindi nito pinahalagahan ang panahon nung siya nabubuhay pa. Basahin natin sa mga sinalita ni Abraham dito sa Lucas 16:25. Pero sumagot si Abraham, "Anak, alalahanin mong noong nabubuhay ka pa sa lupa ay mabuti ang kalagayan mo, pero si Lazarus ay hirap na hirap. Ngayon naman ay inaaliw siya rito at ikaw naman ay naghihirap." So nakita po ninyo, yung lugar ng mga patay, merong pong paghihirap at may kaaliwan. So inaaliw po yung kaluluwa. Sino po yung napunta ng paghihirap? Sa lugar ng paghihirap, ang napunta po yung ang kanyang buhay ay masagana. Ibig sabihin, ang kanyang buong buhay ay ang pagtitiwala niya ay nasa kanyang kayamanan. Hindi niya pinapahalagahan yung mga bagay na espiritual. Yan po ang dapat yung malaman. At si Lazarus naman, kahit namatay siyang pulubi, nagtiis ng kanyang hirap, pero yung kanyang kaluluwa ay napunta doon sa kaaliwan, sa lugar ni Abraham. Ngayon, ang tanong mo, kung buhay pa ang mga tao doon, hindi po yung tao, kundi kaluluwa. Kasi nga po yung kaluluwa, buhay. Yun po ay isang bagay na nilalang ng Diyos. Yung sa kabilang buhay naman po, ito po ay yung kaluluwa na humiwalay sa kanyang katawan. Ang namatay lang po
yung kanyang katawan at yung kanyang kaluluwa. Kung ikaw ay gumawa ng masama, hindi ka sumunod sa paraan at utos ng Diyos, mapupunta doon sa Hades, sa lugar ng pagdurusa. Pero kung ikaw naman ay nagtiis ng iyong buhay o gumawa ka ng mabuti, nung ikay nabubuhay, kapag namatay ikaw, ang iyong katawan babalik sa alabok ng lupa. At yung kaluluwa naman pupunta doon sa lugar ni Abraham na kung saan ay alawin ang iyong kaluluwa. So malinaw po ba? So yan lang po ang ating maisasagot sa inyong tanong. Salamat pong muli sa inyong panahon at pakikinig. Naway may natutunan ulit tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Please like and subscribe to our channel. I-click mo na rin yung ring bell button para laging kang update sa bawat pag-aaral. Muli nating ibalik sa Diyos ang papuri, pasasalamat at pagdakila sa Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, maging sa kanyang bugtong na anak na si Jesucristo hanggang sa muli. Amen.